So dahil pinaglalaban nga po ni VP Sara ang confidential funds at talagang sa tingin ko hindi papayag ang ating Vice President na hindi siya mabigyan yan. Pero parang nag-decide na yata both no, lower and upper house, Senado at ang lower house, na ilalaan na lang ang confidential funds ni VP Sara for 2024 or next year sa West Philippine Sea kuno. Diyos ko po, binuo ko talagang. So i-modernize ang mga barko doon, mga kagamitan ng Coast Guards. Mas maganda daw na doon ilaan. Sabi, ay bakit doon ilalaan? Bakit? Makikipagyera ang Pilipinas? Saan? Sa China? Bakit? Porke kinampihan tayo ni Uncle Sam at nandito ang mga sundalong kano, kaya na natin ang China? Ay mga uror, itong mga mambabatas natin, kung ganun din lang naman. So sino yung mga walang hiya dyan sa, Diyos ko po, dyan sa Legislative Department. At dahil nga po ang ating mga politiko ngayon ay pinalalabas talaga nila na si VP Sara ay nangulimbat ng 125 million last year. Ito nga pong kanyang confidential funds na inubos lang niya ng 11 days. So, ang daming bumabanat, di ba? Ang daming nauto ng mga Pilipino. And syempre, pabor ito sa mga lihim na kaaway ni VP Sara na may mangilan-ngilang mga kakamping na bumabanat sa kanya. Kasi ang kakamping naman ngayon at saka pula, parang isang kulay na Ang tawag nga sa kanila ni Direk Daryl Yap ay kakamkam. Kakamkam. 'Di ba? Ang pula, ang dilaw at pink nagsama-sama na. Ang tawag sa kanila ay kakamkam. So, ito yung mga ilan sa nakita kong post ng mga pambabatikos kay VP Sara patungkol sa kanyang confidential funds. Kung naaalala nyo, meron siyang speaking engagement na nakakatawa naman talaga at nakakaaliw. Confidential funds, nye. Naalala nyo yan? Kasi inaasar niya dito si Franz Castro, di ba? Pati si Sisa, inaasar niya. Yun yung mga bumabatikos kay VP Sara. So, patungkol sa confidential funds. So malinaw ang message kanina ni VP Sara sa kanyang speaking engagement na ito sa Agusan, na kung sino man ang tututol sa kanyang confidential fund ay tutol sa kapayapaan ng mga Pilipino at ng bansa natin, or kalaban ng bayan ang tututol sa confidential funds ni VP Sara. Bakit? Bakit niya nasabi yon? Kasi nga po, inilalaan ng ating pangalawang Pangulo ang kanyang confidential funds para pigilin at siguro durugin na rin, 'di ba? Hindi lang pigilin ang paglaki ng grupo ng mga makakaliwa, kundi tuluyan ng tapusin itong mga makakaliwang grupo, also known as SHIPP, NFE, NDF. Ay teroristang grupo 'yan 'Di ba? They are tagged as terrorist groups by international communities. Tapos sa Pilipinas, ay nga po. So lumalabag sila, may batas na tayo laban sa anti-terrorism, 'di ba? Meron na tayong batas na anti-terrorism. Yun yung ATA or Anti-Terrorism Act. Na ang dami nag-oppose doon, pati mga artista na akala ko ang tatalino Si Pia Horsbach, mapupunta natin mamaya, sabi niya, no to terror bill. Pati si Catriona Gray, tinabangan ako sa mga Miss Universe natin. Si VP Sara kinumpara sa isang Miss Universe, makikita nyo mamaya. Sabi, no to terror bill, no to terror law. Bakit gagawa ang Pilipinas ng batas para mag-promote ng terorismo? Sige, pumatay kayo, may batas tayo para pumatay. Mga inging yung mga artista. Pati yung mga artistang yan, nakakapambola ng kanilang fans. Kaya gigil na gigil ako sa mga pinklawang artista nung nakaraang elections And bago yung elections na, yung mga artista sumuporta tinabangan talaga ako. Kay Regine, tinabangan ako. Kay Vice Tanda. Maraming artistang iniidolo ko nung tinabangan. Pati si OG Akla na manager ni Liza. Pati kay Liza, tinabangan ako. Pati si Catherine Bernardo nga, pinklawan din yata yan. Pero ngayon, medyo hindi na nag-aano sa politics. But anyway, marami po mga artista at mga politiko na inuuto ang kanilang mga followers at ang mga ordinaryong Pilipino. So, eto nga, di ba, nagkaroon ng previous speaking engagement si VP Sara na dinidiscuss niya dito na ang tagal-tagal daw inupuan ni Franz Castro yung mga gustong i-request ng mga leave yata or vacation leave ng mga teachers, hindi maibigay-bigay, siya inupuan niya isang araw na approve, di ba? So inutil na teachers party list yung Franz Castro, babae yun na Dora ang gupit.
So yan, confidential fund, inaasar niya. So naalala niyo, parang si Miss Marlica yung baka nanonood siya kay Miss Marlica, di ba? Si VP Sara. Sabi ng mga Pinklawan, quiz time, para saan yung nye? Sabi. May pa-quiz ba kay teacher, ha? Gumagaya sa akin. A, nakakatawa ito para sa panatiko. Panatiko ang tawag sa supporters si VP Sara. Kaya justified na ang confidential fund. B, witty ito pakinggan para sa panatiko, kaya justified na ang confidential fund. C, nakaka-cute siguro ito para sa mga panatiko, kaya justified na ang CF. D, wala talagang justification na maibigay kung saan ginamit ang pera, kaya daanin na lang sa nye. Ang hindi nagigets sa mga Pinklawan, si VP Sara, hindi katulad ng nanay nila na pag nagsispeech ay nakaganito, or puro iyong umiyong na ng umiyong silugaw, di ba? And unfortunately, yung Pangulo ngayon, kapag nagsispeech or may public speaking engagement, walang sense of humor. Isa yan sa sa pwede mong sabing ingredient ng isang effective na public speaker. Hindi lang dapat mayaman yung iyong vocabulary, hindi lang dapat syempre knowledgeable ka sa maraming bagay, hindi mo lang dapat yung pacing mo sa pagsasalita, 'di ba? Alam mo kung kailan ka magsasalita ng mabilis or kailan ka babagal para bigyan ng emphasis ang mga bagay-bagay. Hindi lang ito yung rise and tone ng iyong boses, so yung pitch, yung volume, lahat na, 'di ba? Yung intonation, lahat na, hindi lang yun yung mga key ingredients ng public speaking, pati po yung sense of humor. A good public speaker knows how to crack jokes. Alam kung, 'di ba, kung kailan magi-insert alam kung kailan magiging seryoso at magiging masayahin. Kapag ang isang nagsasalita sa entablado ay nakikita niyang hihikab-hikab na yung kanyang mga kaharap, aba ay magbiro ka naman ng very very light. Imposible namang wala kang mahugot dyan na joke. Ang mga Pilipino kilalang masayahin, di ba? So naman ito ni VP Sara sa kanyang tatay. Ay binabati ko, Miss Q niya, nakakaliw namang talaga. Simple lang na word. Tingnan nyo, oh. Hindi nga yan word, di ba? Parang lang, pang-asar lang yun ng bata. Ano pa ko ng mga Pinklawan? Ito po yung nakita ko mga post ng mga Pinklawan nagigil kay VP Sara, oh. She is so shameless. Apakawalang hiya mo daw talaga, VP Sara. Grabe naman itong mga Pinklawan na ito. Oh. Clueless about integrity, honesty. Wala daw ka-edu-edu sa VP Sara patungkol sa integridad. Bakit wala? Baka itong nagsasalita ang walang idea kung ano ibig sabihin ng integridad. O sige nga, mga Pinklawan, mag-comment kayo sa comment section kung magbigay nga kayo ng example na scenario kung ano ang ibig sabihin ng integridad. Sige nga. So bigyan ko kayo ng simpleng scenario. Halimbawa po ay nasa isang bisita ka ng isang bahay. Well, sabihin nyo na lang kung mali ang aking understanding ng integrity. Bisita ka ng isang bahay, no? Bisita ka ng iyong kaibigan. Tapos meron doong pakalat-kalat na pera. May 500 no, nalaglag sa gilid ng sofa. So, kung kinuha mo yon at inilagay mo sa isang table para makita ng may-ari ng bahay, that means integrity. Gumagawa ka ng tama kahit walang nakakakita na gumagawa ka ng tama. Kasi yung ibang mga politiko gagawa lang ng maganda kapag may mga camera, kapag may mga nakamasid. Pero kapag wala na nakamasid, nakaw na, no? Kam-kam dito, kam-kam doon. That's integrity. Honestly, Diyos ko, clueless about integrity and honestly. Honestly daw, sabi ng kakamping. Baka honesty. Pinalabisan mo pa ng letter LE. Accountability in public service. Sabing ganon. Oh. So galit na galit daw mga Pinklawan, no? Nagkakaroon sila ng anxiety attacks and anger issues. Thank you so much, Ate Faye Valdemoro.
all rolled into one. Kung pera mo yan, wala kaming pake, VP Sara. Kaso hindi. So, bakit ikaw pa ang galit? Galit daw si VP Sara. Oh. So, sinabi ni VP Sara, bakit daw pinapalaki niya yung issue ng 125 million? O, ay na-disburse naman daw yan in 19 days. Sabi nga daw, 11 days daw ginastos. So, kasi si VP Sara, kasi yung kanyang confidential fund, kahit nung nung mayor pa siya ng Davao, di ba, binabatikos. Pang ilan baga ang Davao sa most peaceful province or city in the Philippines? Di ba zero crime ang Davao or ganan? Kung hindi man zero crime, wala doong mga NPA. Peaceful ang Davao, most livable city. Manila kaya most livable? Cavite kaya most livable? Cebu kaya most livable? Hindi, Davao ang pinaguri ang most livable city kasi nga peaceful doon. So nilalabanan nila ang mga makakaliwa doon, hindi makapamayagpag, pati yung gustong magnegosyo ng droga, kung ayaw niyo maipakain sa Crocodile Farm, char. Wag kayo dito sa Davao, doon kayo sa ibang lugar. Ganun si Tatay Digong and even VP Sara. So, grabe daw, nagkaroon daw ng anxiety attacks daw ang mga Pinklawan. Diyos ko po, hindi pa natapos ang pababatikos ng mga Pinklawan. Ayan, kinumpara si VP Sara sa kay Pia Horseback na Pinklawan. Pinklawan to, tinabangan ako dito Kasi si BFF Lenlen ang kanyang kinampanya ng Tsaka isa siya sa bumabatikos noon ng terror bill, I think, sila ni Catriona Gray. Parang no to terror bill, no to terror law, ganun sila noon So si daw, sabi ng Pinklawan, pero Marcos meme. So panibagong group siguro ito ng mga nagkukunwaring Marcos supporters, no? Ayan lubog tayong lahat daw sa yung nga, sa gobyernong tapat, sa gobyernong korap, lubog tayong lahat. Huwag niyong idamay si VP Sara. Baka totoo ang sinasabi ng mga bumabatikos na gobyernong korap ngayon. Pakialis na lang si VP Sara sa picture, pwede? Baka pa nagsasabi kayong totoo na ang gobyerno ngayon ay korap. Kasi ramdam naman ng taong bayan na nutil. Hindi lang incompetent, baka nga korap pa. Ayan, sabi confidently beautiful with the heart daw si Pia at si VP Sara ay confidential. Yung isa daw confidently beautiful, yung isa confidential fund. Idinidikit talaga sa pangalan ni VP Sara ang confidential fund. Ay kung talagang masama yan, mga bobitang mga netizen, baka hindi to Pinklawan lang Kung masama yan, alisin niyan sa lahat ng opisina. So kung may confidential, kung walang confidential fund si VP Sara sa taong 2024 or next year, tapos may confidential fund ang Office of the President kasi pinalaki pa nga, hindi nyo babatikusin ang opisina ni Papshi? Hindi nyo babatikusin ang opisina ng Kuting ng Norte? Ay may confidential fund doon. Bakit? Alam nyo kung paano ginagastos ng Presidente ang kanyang confidential fund ngayon at next year at pinalaki pa nga? Malay nyo hindi si Papshi ang gumagastos noon kundi yung anakondang malaki ang tiyanena. Ay pareho pa naman naka blue gown si VP Sara, electric blue baga naman ang suot pareho. Aba, ikinumpara pa ang ating pangalawang pangulo kay Pia Horseback. Diyos ko mga Pinklawan. At kung napapansin nyo dito, Lenny 2025. What? Tatakbo si Lenny sa 2025? Tapos ang ginagawa ninyo, puro paninira. Bakit hindi kayo magkunwaring kakampi ni VP Sara? Kasi ganyan ang ginawa ng iba Kunwari kakampi ni VP Sara, kunwari ay itutuloy ang nasimula ni Tatay Digong nung umupo, huyo na. Itong mga lenlen talaga na ito, parang ang hihinang nila lang. Tama po ba? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.